Ang forest o ang kagubatan ay isa sa mahalagang mapagkukunan natin ng ating material na ating pangangailangan. At halos may naitala na 31% na kagubatan sa ating mundo. At sa pamamagitan nito, ito ay nakatutulong sa pag-unlad sa iba't ibang aspeto ng ating buhay, tulad ng sa sektor ng ekonomiya, agrikultura at iba pa. Ngunit sa paglipas ng panahon, ay unti-unting nauubos ang kagubatan ng hindi natin namamalayan. Dahil sa prosesong gawa ng mga tao, ang tinatawag na deforestation. Ang deforestation ay ang permanenteng malawakang paghahawan ng mga kagubatan upang gawing mas pakinapakinabang ang lupang sakop nito para sa ibang bagay o materyales dito ay kukunin para sa iba nating kailangan. Sapagkat nakatulong nga ito sa pag-unlad natin, ay ang masamang epekto nito ay kinakailangan nating solusyonan. May ilang mga pangunahing dahilan kung bakit nangyayari ang deforestation. Una, ang pangangailangan sa agrikultura. Ang pangangailangan sa lupa para sa pagsasaka at pagsasagawa ng plantahe ay nagtutulak sa deforestation. Maraming kagubatan ang tinatanggal upang gawing sakahan. Pangalawa, logging. Ang illegal logging at legal logging operation ay nagtutulot ng malawakang pagputol ng mga puno para sa produksyon ng kahoy at iba pang kagamitan. Pangatlo, komersyal na pag-unlad. Ang pagpapalawak ng mga urbanong lugar at industrialisasyon ay nangangailangan ng mas maraming espasyo, kaya't kinakailangan ang pagtanggal ng kagubatan. Pang-apat, mining. Ang pagmimina ay nagdudulot ng pagkasira ng kagubatan dahil sa pagpuputol ng mga puno at pagbabago sa likas na anyo ng lupa. Panglima, kahirapan at kakulangan sa edukasyon. Ang kahirapan at kakulangan sa kaalaman ukol sa pagpapahalaga sa kalikasan ay nagre-resulta sa hindi tamang pangasiwa ng kagubatan. Narito ang ilan pa sa mga maaaring sanhi ng deforestation. Una, pagtaas ng bilang ng populasyon ng mga tao. Ang pagdami ng mga tao ay isa rin sa mga sanhi ng deforestation dahil kakailanganin ng mga tao na maghanap ng mapagtatayuan ng kanilang mga tahanan at ikabubuhay. Nangangahulugan rin na tataas ang antas ng pangangailangan ng tao na maaaring magdulot sa pagpuputol ng mga puno upang matustusan ang mga pangangailangang ito. Pangalawa, komersyal na pag-exploit. Ang mga korporasyon at negosyo ay madalas na nangangalakal ng mga kahoy at iba pang yaman ng kagubatan para sa kita na nagdudulot ng malawakang deforestation. Pangatlo, pag-unlad ng infrastruktura. Ang pagpapalawak ng mga infrastruktura tulad ng kalsada, dam, at mga gusali ay nangangailangan ng pagtatanggal ng mga puno at kagubatan. Narito ang ilan sa mga maaaring idulot ng deforestation. Una, climate change. Ang deforestation ay nagdudulot ng pagtaas ng carbon dioxide sa atmosfera na nagiging sanhi ng pag-init ng mundo at climate change. Pangalawa, pagkasira ng biodiversity. Ang pagkawala ng kagubatan ay nangangahulugan ng pagkawala ng tirahan ng mga hayop at halaman na nagdudulot ng pagbaba ng biodiversity. Pangatlo, panganib sa kalusugan. Ang deforestation ay nagdudulot ng pagkasira ng kalidad ng hangin at tubig na maaaring magdulot ng mga problema sa kalusugan ng tao. Pang-apat, pagsabog ng lupa. Ang pagkawala ng kagubatan ay nagreresulta sa pagkasira ng lupa at pagbaha sa mga lugar na dating may matibay na kagubatan. Kaya naman, mahalaga ang pangangalaga at pagpapahalaga sa mga kagubatan upang mapanatili ang balanse sa ating kalikasan at matiyak ang kabubuyan para sa hinaharap. Narito naman ang mga solusyon na maaari nating magawa sa deforestation. Maraming factors ang pwedeng gawin ng mga tao. Una, tree planting. Pagtatanim ng mga puno sa mga lugar na kakaunti ang mga puno. Mga lugar na maaaring prone sa pagguho ng lupa o landslides na maaaring magdulot ng soil erosion. Ikalawa, pagbabawas sa sobrang pagkonsumo ng mga produkto ng kahoy, gaya ng papel at iba pang wood products. Sa halip ay gumamit ng alternatibo, gaya ng bamboo o mga recycled materials. At ikatlo, pag-i-educate sa publiko
deforestation sa biodiversity ng kagubatan. Ilan lamang ito sa mga maaari nating gawin, at ang mga ito ay laging nagsisimula sa ating sarili. Kada hakbang sa lupa